Samantala, may problema ba kayo na nangangailangan ng tulong ng isang abogado? Tunghayan natin ang kasong tampok ni Attorney JJ Atienza at baka kahalintulad ng inyong problema. Makakakuha na kayo ng tip dito sa Bisik ng Batas. Ano nga ba ang tinatawag na syndicated illegal recruitment? Paano kung ang mga recruiter ay mga empleyado ng kumpanyang hindi naman pala nakarehistro sa SEC o sa POEA? Siyam na katao mula sa iba't ibang probinsya ang magkakahiwalay na nahikayat ni Robert, Feli at Rick na magtrabaho abroad kung sila daw ay magbabayad ng placement fee. Sabalit 3 buwan nang lumipas, wala ni isa sa kanila na nakaalis. Kinasuhan ang 3 ng syndicated illegal recruitment. Mas mataas pong kaparusahan para dito. Depensa nilang 3 na di raw sila maaaring kasuhan dahil hindi naman daw rehistrado ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila kung kaya't walang katibayan na sila ay mga recruiter. Dagdag pa daw nila, hindi syndicated recruitment ito dahil sa hinikayat daw nila ang mga nagreklamo isa-isa at hindi naman bilang isang grupo. Ayon po sa ating labor code, kahit hindi nakarehistro ang isang kumpanya, basta't napaniwala nila na ang mga tao na sila ay kayang mabigay ng trabaho abroad, ay masasabi ng isang recruitment activity ito. Tama lamang ng syndicated illegal recruitment ang ikaso kina Robert, Feli at Rick dahil sila ay nanghihikayat ng mga tao na sila ay magkakatrabaho kung magbabayad ng placement fee. Pangalawa, wala silang lisensya o authority na magpadala ng workers abroad. Pangatlo, 3 o mahigit pang tao ang involved sa panghihikayat na ito. Kapag ang illegal recruitment ay ginawa ng 3 o higit pang tao, ito ay tinatawag na illegal recruitment involving economic sabotage. Huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.